yun, Diego. Isipin mo ng mission accomplished to. Labas mo na yung bata yun. Tinanong ni Rafael si Jaime na paano kung susubukang tumakas ni Danica at kung sigurado siyang hindi niya sila malulusutan, sabay sinabi niyang pwede niyang i-assign si Vincent, na ganawang sinabi ng matanda na wag na niyang problemahin ng bagay na yun, kaya pasimpleng tinanong ni Rafael kung saan niya dinala si Danica, kaya pangiting sinaad ni Jaime na wag na niyang intindihin dahil madami na siyang inaasikaso at kailangan lang niyang mag-focus sa mission niya dahil magiging president na siya, kaya tumahimik na lang si Rafael. Agad namang nag-trending ang live press con ni Eleazar kung saan pinaliwanag niyang mabigat ang loob niya na humarap sa taong bayan bilang kanilang pangulo at para sa huling pagkakataon ay hindi sikreto ang kaliwat ka ng akusasyon ng katiwalian ang binabato laban sa kanya. Magkakasama naman sila Rafael, Mercedes at Justine na nanonood habang magkasama naman sila Jaime at Divine sa law firm at nakasubaybay naman sila Aling Nadia, Melanie at Moises, maging sila Mangistong at Grace sa mga sandaling yan. Sinaad pa ni Eleazar na sa ngalan ng katotohanan at ang kanyang paggalang sa batas ay nagpasa siyang bumaba sa pwesto bilang Pangulo ng Bansa na kinatuwa nila Jaime, Mercedes at Justine na kinadismaya naman nila Moises. Humingi pa si Eleazar sa pamilya niya ng paumanhin na hindi niya intensyong dungisan ang pangalan ng kanilang pamilya, kaya inaako niya ang lahat ng kanyang pagkakamali at walang kinalaman ang pamilya niya sa naging desisyon niya sa mga sandaling yan. Tulala naman si Rafael dahil alam niyang kapakanan na naman ni Jaime ang lahat ng yun, ang lahat ng mga sinasabi ni Eleazar ay si Jaime na naman ang gumawa. Sinaad pa ng Pangulo na sa kanyang pagalis ay si Rafael Sagrado ang papalit sa kanya bilang Pangulo at naniniwala siyang manunungkulan si Rafael ng tapat at may magandang hangarin sa bansa. Abot tenga naman ang ngiti ni Jaime dahil panalo na naman siya at kontrolado niya si Eleazar dahil sa pang-hostage niya kay Danica. Gulong-gulo naman si Moises sa mga sandaling yan dahil hindi sinunod ni Eleazar ang pangako niya sa kanya na tutulungan niya ito at aaminin niya na si Jaime talaga ang sumaksak sa kanya. Naiinis pa ang binata dahil hindi man lang binanggit at nilinaw ni Eleazar kung ano talaga ang totoong nangyari at wala siyang kasalanan. Masaya sila Mercedes at Justine dahil si Rafael na ang bagong pangulo, pero pinaliwanag ni Rafael na siya na nga ang bagong pangulo ng Pilipinas, pero meron silang isang kapamilyang binagsak na nanindigan naman si Justine na tama ang lolo niya na deserve ni Eleazar ang nangyari sa kanya. Papainan naman nila Jaime at Mercedes si Diego na bibigyan niya ng 10 milyon pero maiisahan nila ito at magiging katapusan na ng kasakiman ni Diego sa pera. Mamamaalam na din kaya si Melanie dahil sa pagdepensa niya kay Moises, kaya siya ang mababaril ni Diego na bago siya makipagkita kay Mercedes ay inutusan siyang patayin si Moises kapalit ng 10 milyon, pero hindi naman hayaang mangyari nila Aling Nadia at Melanie kaya sila mismo ang haharap kay Diego sa mga sandaling yan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.